Sa kasagsagan noon ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon dito. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for what? For nothing. Hindi rin natuloy ang impeachment trial ng bise matapos pigilin ng Korte Suprema dahil labag daw sa saligang batas ang ginawang proseso ng Kamara. Pero ngayong patapos na ang one-year bar rule sa Pebrero at maaari na uli maghain ng panibagong impeachment complaint, iba na ang tono ng Pangulo, batay sa kwento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Pero hindi lang ang bise ang posibleng maharap sa impeachment. Ayon kasi kay House Senior Minority Leader Edgar Erice, may nagkakasalan ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos na i-endorso umano nang hindi bababa sa dalawang kongresista ang hindi niya pinangalanan. The usual suspects, kilala niyo naman yung mga yun. Mga anti-Marcos and VP, yun yung mga mag-file ng complaint. Merong at least sabi niya, 2 or 3 legislators who are endorsing it. Tila batid na agad ng palasyo kung sino nasa likod nito na para umano hindi maungkat ang mga isyu laban sa bise na dati na nitong pinabulaanan. So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. Ang mga bayan bloc sinabi naghahanda na silang muling mag-file ng impeachment laban kay Duterte. Naniniwala rin itong may basihan ng impeachment laban sa Pangulo, batay sa umano'y malawakang pagnanakaw sa national budget at aligasyon ng kickback. Kung magkaroon man, handa raw itong sagutin ng Pangulo. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos.